Nang sinabi ko ang apostol nating mga hintil ay nag-iisang si Pablo, nag-iisip na kayo ngayon kung papaano nyo naging papa si Pedro sa Roma at sinabi nyo pa hawak ni Pedro ang susi. Si Apostol Pablo marami siyang mga bansa na napuntahan sa Asia Minor, sa Briton, sa Espanya, sa Roma, sa English country. Naikot yan ni Apostol Pablo para mangaral. Unang-una na dyan siya sa Roma. Sinugo ni Kristo para magpatutuo sa pangalan ni Kristo, mangaral ng salita ng Diyos, hindi tradisyon from Roma. At kung may ituturo man si Apostol Pablo na turo ni Kristo, turo paano magbautismo at yung mga katuruan ng kaligtasan, hindi tradisyon from Roma. At kung may itatatag man siyang iglesia, iglesia ng Diyos ang itatatag niya dahil yun ang nandoon sa Jerusalem. Nakarating pa nga dito yan sa Pilipinas iglesia ng Diyos at may umanib na din dyan. Aanib na lang tayo sa iglesia na yan. Unang-una si Pablo ay hindi apostle, ang apostles ay tumutukoy lang sa 12 na mga tao na personal na pinili ni Jesus mula sa mga disciples niya. Kaya nga sa Matthew 19:28 si Jesus na Kristo ay tinukoy lamang na ang apostles ay 12 lang. Sinabi ito ni Jesus na Kristo nang di pa ikinakanulo ni Judas si Jesus. Magkagayon, alam ni Jesus Kristo na si Judas ay magsisi at maghihingi ng tawad at matutungo sa langit. Di ba si Jesus na Kristo di nagkakamali at alam ang lahat at ang darating? Magkagayon si Judas bago magpakamatay ay nagsisi at nakahingi ng tawad? Nakasulat lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. Kung magsisi at humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos at lahat ng kasalanan ay may kaparusahan, sa Matthew 26:24, sinabi ng Jesus na tao na mas mabuti pa sa taong ito na di sinilang, dahil nga di alam ni Jesus na tao na magsisi si Judas at hihingi ng kapatawaran, at patungkol sa ipinalit kay Judas, totoong ang tungkulin ng pinalit ay apostle, dahil sinabi ni Jesus whatever you bind in this earth will also be bound to heaven. Tulad ng mga pari ang ginagampanan ngayon ay mga gawain ng apostles, ngunit di ibig sabihin sila'y mga apostles. Si Pablo hindi ganap na makakagawa ng Kristiyano, si Pablo mismo ang may sabi, paano siya makakagawa ng isang Kristiyano kung sinabi niya mismo na di siya pwedeng maglay ng hands to receive the Holy Spirit, pwede lang si Pablo magbaptize with water, hindi pwede magbaptize with the Holy Spirit. Paano sinasabi ng mga kulto na si Peter ay hindi ang pinaka-leader na ginawa ni Jesus kung tulad ni Abraham sa una ay kanya tinayo ng Diyos o ng salita, Jesus, ang church, at ngayon ang rebuild ni Jesus ang church ay kay Peter niya ito itinayo. At si Peter ang hinirang ni Jesus bilang rock, at shepherd, sabi niya, care and feed for my sheep. Kaya nga sabi ni Jesus, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit. Ibig sabihin, lahat ng may kaugnayan sa Diyos ay kay Peter ipinagkaubaya, na ang kahulugan ng ito ay high priest ayon sa Old Testament at New Testament. Ang mga apostles ay mga pari sa specific position na apostles, ang lahat ng ito naging gawain ni Jesus sa lupa. Kay Jesus ipinagkatiwala kay Peter, kaya nga tinawag si Pedro na vicar ni Jesus, at kaya nga si Pedro ang kauna-unahang high priest ng Christianity ng nag-iisang ministry na magpakailanman ayon sa Diyos. Binabasehan ng babaeng ito na nakikinig ng mga aral ni Soriano na ang pagtungo ni Pablo sa iba't ibang bansa ay patuto na si Pablo ang leader ng church. Ihalos lahat naman ng mga apostles ay magtungo sa iba't ibang bansa at si Peter ay dinala ni Jesus sa Roma, at doon crucify ni Nero, na hiniling ni Pedro na upside down siyang ay crucify kasi di niya lubos na mapapantayan ang mga ginawa ni Jesus. Dapat niyong malaman na si Jesus man ay nagturo patungkol sa tradisyon. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng traditions? Ito ang list of the laws na sinasabi ni Jesus, yung mga rules and regulations, na kapag pinanatiling sinusunod ay matatawag ng tradisyon. Kaya nga nagpahiwatig si Jesus na wage raw labagin ang mga batas dahil sa tradisyon, ibig sabihin ng tradisyon na related sa Diyos, at traditions na gawa-gawa lang ng mga tao na walang kaugnayan sa Diyos o maling pag-uugnay sa Diyos.